teacher lang nakikita. So, gusto mo teacher lang. Ang role ng parent is to open up the doors, opportunities for them to better find ano talaga yung mundo nila. And doon mo siya susuportan. Kung gusto niya arts, di susugan mo sa arts. Hanapan mo siya ng katakatakot na contest. Isali mo siya ng isalan, doon mo siya makuhone. Pero, kasi magiging failure, dapat tanggapin ng magulang yun, pag ipipilit natin yung gusto natin at hindi nila yung gusto. At talagang sa liwas, mali, your child is doomed to fail. At kawawa siya later on in life. In terms naman po sa mga conflict, syempre minsan talaga, since they're children, they're bound to make mistakes. How do you deal with discipline? Lalo na, since teenagers na sila, it's different when they're little kids and talagang mas strict, pwede mo silang magkaroon ng mas formatted na, may structured na discipline. Paano ngayon, teenagers na sila, hindi na sila pwede mapalo? Or... Ako hindi. Ano pa rin ako, up to now with my kids, meron kaming rules and ground rules. So, halimbawa, uuwi ng gabi. So, kung uuwi ka ng gabi bukas, ngayong gabi, nagpapaalam ka. Bakit ka uuwi ng gabi? At least alam ko lang kung saan ka pupunta. Kasi usually, yan ang nagiging away na conflict namin sa bahay. No? So, I just have to know, anong gagawin mo? Also, may rehearsal ka. Sinong kailangan mo? So, ang mga bata din, when you ask permission, kunyari, sa inyong mga magulang, dapat klaro ka. Magagalit ang magulang mo kasi saan ka mag-rehearse? Hindi ko pa po alam. Sino kasama mo? Hindi ko pa po alam. Anong course? Hindi ko pa po alam. Ay, talagang magagalit ang magulang mo. Kailangan, pag nagpaalam ka, you have all the information. Because you have to satisfy ang parents, ang magulang mo na hindi siya ninervyusin kung saan ka manggagaling, saan ka pupunta. So, importante na meron ka pa rin rules. So, pag hindi yan nasusunod, mag-uusap tayo na mag-uusap. Kung hindi tayo nakita, hindi mo sinunod, susulatan ko siya sa board. O kaya sa kwarto niya, I will leave a note. Honey, bakit ngayon ka lang ganito? Ginabi ka na naman. Mag-usap tayo bukas. Pwede? So, anong oras tayo pwede mag-usap? Or text me. So, I always leave some notes. There has to be some rule. And kaakibat kasi dito, is, depende kasi kung paano nila nakita na responsible sila. The children, I hope you understand, the way we treat you, it will always depend on how responsible you are. So, kung responsable naman yung anak ko, bata pa, responsable siya, bibigyan ko siya ng mas wider range of freedom. Pero kung hindi ko makita na responsable siya, unlimited ang freedom niya kasi nakaka-nervous siya. So, all the more, I hope the teenagers here are listening, the more that you can demonstrate to your parents that you can be responsible enough, the more freedom you will earn. What kind of punishment ang talagang mas appropriate for teenagers? For example, walang concentration sa pag-aaral dahil walang ginawa kundi mag-chat. Dami ginawa. Chat, saka text. Babawiin ko talaga siya. Meron siyang tanggalan ang kanyang cellphone 1 week. May mga rules kami ganyan. Or, hindi siya makakapag-chat. O ang kanyang laptop, dadalhin ko sa kwarto. Can only use it for 1 hour and I have to know why. Yun ang masakit sa mga kabataan na hindi mo siya mapagamit ng computer. So, doon ko siya titirahin. Kasi importante sa kanya para mayroong maintindihan niya, may memory siya. Nung bata tayo, kaya natin pinapalo para maramdaman, bad dyan. Kaya hindi mo ulitin. Kaya ito rin, kung ano yung importante sa kanya, cellphone is important to her, tatanggalin ko talaga yan. Meron siyang privileges na mawawala. Talagang kailangan. Do you believe in a reward system? I always do that. Kasi nga, kung meron tayong pinag-usapan na ito yung, kunyari, grades. O sige, darling ha, kayang-kaya mo bang Gold Eagle ngayon? Kung kaya mo ganito ang grade mo, maitaas mo pa siya ng 1 point, etc. Ganyan. O anong gusto mong regalo? Yung mga anak ko naman, usually, they always ask me for books. And yun ang dinidevelop sa the love for books. Ngayon naman, mahal din naman ang books, no? 1,000 plus na rin, 900, diba? It's kind of expensive, but at least they will work it out. Kung hindi man umabot, at nakita ko naman nag-strive, pwede kami mag-half-half sa bayad doon sa pagbili ng book. So nakita din naman niya na hindi naman dinasayang yung kanyang effort. Kasi we also pay for that effort. Okay, we're gonna listen in on some phone-in questions. Sige. Okay. First question. So,
Who will give in, the parent or the child? Hindi pag nag-aaway. Hmm. Of course, depende kasi kung anong pinag-awayan nyo. No? But as a parent, kung ayaw man mag-give in ng anak ko, ako ang lumalapit. Kakausapin ko siya sa kwarto. Pagka ako ay humupa na yung galit ko, no? And have prayed, really prayed for the Holy Spirit to na mag-intervene siya sa akin at i-guide niya yung aking discussion. Kasi sometimes, hindi rin tama yung lumalabas sa aking bibig na sobra din, no? And that's, doon nakakasakit tayo ng emotions and feelings. So, I will pray, bababa ang aking galit, tsaka ko siya lalapitan. Kaming dalawa lang sa kwarto. Sa kwarto niya o sa kwarto ko. Sasabihin ko sa kanya, issue. Kasi ang importante kasi when we talk about things, ang pinag-uusapan natin, hindi yung pagkatao niya o pagkatao ko. Hindi ako bother, hindi ka anak. Yung issue. Ano yung issue natin na dapat natin pag-usapan? Hindi tayo aalis sa issue na yan. Yan, ang issue niya ay nawaldas na yung pera niya agad. Naubos niya for something na hindi na dapat. Kasi I gave them freedom for baon tapos hindi kakasya, no? So, pag-uusapan namin yung yun. Ano yung consequences na nangyari noon. At ano yung naging epekto nun. Always, kung ano yung naging epekto. Ako ay nasaktan. Sasabihin ko sa kanya, anak, sa ginawa mong dito sa ganito, ako ay nasaktan. Hindi ako nakatulog. Masama ang loob ko sa'yo. Tsaka siya magre-react. And then, that could be a good point to discuss. So, issue yung pinag-uusapan namin agad. At kung ano yung naging epekto sa akin. Kung ako ay nasaktan, I will ask for a meeting with them. Kasi dapat ganun yung feedback, di ba? Kasi malay ba naman niya, minsan hindi niya alam na nasaktan pala ako. Mami, simple lang naman yun. Hindi niya alam na nasaktan niya ako. Sorry. So, pag nalaman niya na ano nag-epekto sa akin, nang sinabi niya, simple statement, marirealize niya yun. Pero hindi niya alam. So, dapat, kung ako nakakalam, ako nasaktan, lalapit ako sa kanya. Pero, dapat, cool na cool ako. Hindi na ako yung galit. Pero, it's okay for the parents to initiate the communication. Yes. It's always okay. It's always okay to initiate. Walang mawawala sa atin. Mas mawawalan tayo kung hindi tayo magpamatigasan tayo at ipananalo din natin ang pride, mas marami mawawala doon. At pagka nawala na ang pride, mas marami na ang mga pumapasok na mga bumubulong-bulong dyan. Lalo na kung may bumulong pa ng mga kaibigan na nawawala din naman ng lantas. You don't know. Baka maling advice siya lalo. So ako, ayokong palagpasin yun. Huhupa muna ako, sasabihin ko muna sa kanya, I don't wanna talk to you first. Muna muna ako sa kwarto ko at magre-reflect ako. Tapos, kakausapin ko. Sasabihin ko talaga. Kasi hindi ako mapapakali. Kunyari, pumasok siya, hindi ako mapapakali. Hanggang hapon yun, hanggang sa opisina, pinag-iisipan ko yun. Masasaktan din ako. Lumalala yun, lumalala. Okay. Let's listen to our second question. When is the right time for your teenager to have a boyfriend or a girlfriend? Napakahirap sa magulang yan. Question na yan. Pero ako ang sagot ko dyan, depende how responsible my child is. Okay? Kung nakikita ko, maski mas bata siya, mas responsable siya, kaya niyang alam niya yung values na tinuro ko sa kanya, alam niya how to protect herself, na hindi siya dapat nag-give in just like that, alam niya yung dapat niyang protektahan sa sarili niya, pwede mo siyang payagang magkaroon ng, ang tawag na nila ngayon, mutual understanding, whatever that is. Pero parang boyfriend na rin ang dating, no? Pero, yeah, I will let go, pero with much guarded naman. Gusto ko nasa bahay pa rin, klaro pa rin ang rules, aalis, sinong kasama. I always want to have a group date. Ayoko pa rin ng single. Depende kasi sa edad. No? Depende sa edad niya. Tsaka maturity. Importante yung maturity. Kaya, maski matanda na siya at wala pa rin siyang maturity, responsibility, ay hindi ko yata kaya. Papantayan ko pa rin siya. Do you have different considerations when your child is a boy or a girl? Should there be preferential treatment? I don't think so. Alam mo,